Matapos ang 2 buwan sa Amerika, umuwi na sa Pilipinas si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. May Immigration Lookout Bulletin Order para kay Bonoan dahil sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Dating sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na umabot sa mahigit 30 billion pesos ang allocable ni Bonoan sa national budget. Sinadya rin aniya nitong magbigay ng mali-maling coordinates ng flood control project sa Malacanang. Lumipad pa Amerika si Bonoan noong Nobyembre para samahan ang asawa na magpa-opera. December 17 dapat ang uwi niya, pero ayon sa kanyang abogado, na-delay ang operasyon kaya hindi agad nakauwi. Former Secretary Manny Bonoan po ay dumating linggo po ng umaga, January 18. Nanggaling po siya from Taipei. Siya po ay nasa Immigration Lookout Bulletin natin. Kaya po ang kanyang pagdating ay nireport po natin agad sa Department of Justice. So far po doon sa ating tala, wala po siyang reported companion na kasama po niyang umuwi na. Kasama niya po ang kanyang spouse na umalis. Pero ngayon po, nung siya po ay bumalik, wala pong declared at reported na kasama po pauwi. Kasama si Bonoan sa 12 sinampinan ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig. Kabilang din dyan sina dating Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating Deputy Yusek Traigiv Olaivar na mga tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Ayon kay committee member Senator Kiko Pangilinan, malaki ang papel ng Blue Ribbon. Ngayong hindi makapagpatuloy sa trabaho ang Independent Commission for Infrastructure dahil sa kawalan ng quorum, matapos magbitiw ni na dating Public Works Secretary Babe Singson at Executive ng SGV na si Rosana Fajardo. Tip of the iceberg pa lang dahil 'di ba Bulacan. Pero habang hinihiring kasi natin, marami ang mga nagpapadala ng mga text messages. Tingnan din niyo yung Cavite, tingnan din ninyo yung Pangasinan. Parang nasa transition tayo. Wala nang ICI, wala nang quorum. Opo. At hindi naman na ipapasa pa itong Independent People's Commission. Although of course, ang sinasabi ng ibang mga legal experts, nandyan naman talaga yung ombudsman, which is in the DOJ. Kahit daw for later release o hindi kaagad nabigyan ng pondo ang ilang proyekto sa Cabral Files, kailangan pa ring imbestigahan, lalo't may down payment na umano kahit nasa National Expenditure Program pa lang. Saan galing yung pera? And most likely, ang ating tansya dyan galing sa mga kontraktor no, na nag-advance at naniniwalang makukuha nila na yung proyekto dahil rigged nga, meron pa rin katiwalian, no? Meron pa rin komisyon at kickback. Sagot naman ni Pangilinan kay Senador Amy Marcos na nagsabing puro senador ang pinupuntirya sa mga anomalya pero walang kongresista. Inimbitahan silang lahat, di ba? I think 17 ang inimbitahan nung huring hearing. So we can tackle that again. Hindi, dahil nga, well, sinasabing hindi binibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag itong mga sangkot na kongresista, hindi naman din totoo yun dahil nga inibitahan sila. Hindi sila humarap.